Hello mga kapips, kamusta kayong lahat? Ito, pauwi na ako. Medyo nakakapagod na araw ngayon. -4 lang dito. Hindi masyadong malamig, sakto lang. Katamtaman lang ang weather. Naka-out naman ng sakto sa oras, kaso pagod. Dami ng customer today. Tapos bukas sini-schedule ulit. Kala tayo. Samahan niyo ako pag-uwi. May konting snow pa din. Kahit wala na akong carry naman. Medyo mahangin. Patak ng isno kung makikita nyo. Thank you Lord, nakaraos. Kanina wala masyadong tao nung pagpasok namin. Start ng duty namin ng 1, pero mga bandang 4-5 na dire-diretso. At lalaki pa naman ang organ nila. Yan, may mga snow clearers na pumapatak-patak. Yung news pala nung isang araw regarding sa pagbabawas sila ng population dito, kasi naglabas nga ng news ang IRCC, si Sir Mark Miller, na yung actual percentage ng population ng mga foreign worker dito, not only as na close work permit, even yung mga student, yan, mga PGWP, yan, nasa 6.2% kami ng actual population ng Canada. Around nasa 2,500,000 kami dito, mga hindi pa permanent resident yun, mga foreign worker lang na nandito. So target nila hanggang 2027 is pababain yung population namin from 6.2 to 5%. So anong ibig sabihin nun? Medyo naguluhan din ako nung una, kasi sabi ko, naku, paano kaya yung hindi po naman ako PR, kaya isesend kaya nila kami pabalik sa country after our working period, kasi karamihan dito 2 years lang yung validity ng working permit. Pero yung mga iba kong napapanood naman na vlog, sabi nila is yung 6.2% na na-hit nila until this 2023. Noong 2023 nag-boom daw talaga yung population ng mga katulad namin, mga foreign worker. So ang target nila is pababa ng 5%. So ang ibig sabihin pala is by this coming May of 2024 until 2027, 5% na lang 5% na lang yung tatargetin nila ng mga foreign workers, kasi yung priority nila dito is syempre yung mga wala pang trabaho, yung mga asylum, yun, yung mga ibang Canadian walang work, yun, kasi maraming mga PGWP, kasi target pala talaga nila na maging stable yung situation ng bawat isa dito. Yung mga katulad namin nandito na sa Canada, target nila na maging permanent resident, which is good. Nakakakabot talaga. Tapos kailangan ko mag-take ulit ng exam ng IELTS. Nag-book na ako, so by May 4
4 magte-take ako ng exam. Paper based lang din ulit yung kinuha ko. Hindi ko masyadong gamay yung computer based, although sabi ng mga ka-work ko is madali lang daw computer based, pero sabi ko doon ako sa mas gamay ko, doon ako sa mas sanay ako. So yun yung latest update ngayon. So yun lang, medyo nakakalungkot sa mga papasok pa lang ng Canada. Medyo mahihirapan sila makapunta dito kasi nga kakausapin ni Secretary Miller kada provinces na ang ipaprioritize talaga yung mga walang trabaho dito, mga jobless, yung mga asylum, mga refugee, yan ang dami dito kasi. So gusto niyang maging stable ang sitwasyon ng bawat isa man dito sa loob na ng Canada. Tsaka syempre may problema din nga sila sa housing. Yun yung isang problem sa housing ano. Pero dito naman sa area ko is okay naman. Mga bahay naman meron naman kaming natitirahan, pero ayaw ko nga lang sa city. Siguro yun yung main concern niya kasi hindi nga naman balance. Ang dami lang nandiritong foreign worker na hindi naman PR. Tapos inintay ko na lang din talaga yung mag-open ulit yung stream na AOS tsaka yung hospitality. Almost ready na ako. Yung west na lang din talaga yung iniintay ko. Ang dilim mo. Ayan mo, mapatak-patak na is no. Yun, yung west ang iniintay ko tsaka itong ang sa IELTS ko. Pero valid pa naman yung IELTS ko until July. So kung mag-open yung tourism, hospitality and tourism stream, pwede ko naman siyang gamitin pa, valid pa naman siya. Pero magte-take na lang ulit din ako para mas okay, diba? Valid talaga. So yun yung latest update. Medyo nakaka-worry din talaga. Talagang pray na lang. Dami kasi nang gusto talaga makarating dito sa Canada. Talagang nag-boom siya. Ay. So yun, nandito na ako sa work. Easter Sunday nga pala next week, holiday sa amin, pero may work naman ako, double pay naman daw yun. Yun lang, kapagod, nasa ako papatakan yung ayan o, ang dilim parang may napunding ilaw dito. Ayan, parang napundi yun kasi gumaga, maliwanag yun eh. Ayan o. Back to bahay na lang. Kumakapal yung snow ayan o. Ito yung patak ng snow. Sabi may aurora doon yun, ewan ko. Lamig na, paprosin yung kamay ko. So yun lang, i-update ko lang kayo sa mga latest pa na mangyayari. Let's see mga susunod na mangyayari. Lang dito lang update ko lang ulit sa mga updates. Thank you, God bless you all. Papatak ang snow. Ang dami naku, mukhang bukas snow na naman. Ayan na, lamig na. Lalaki ng patak ng snow. Kahit ang lalaki niya. Ayan o. Kumakapal na naman o. Ayan lang. Sino lang mga kabibs. God bless. Lamig ko. Nanigas yung kamay ko eh. Parang nag-frozen siya. Lamig. Ayan o.
Hey Google, what's the weather today? Tonight in Smoky Lake, the forecast is around -5 and mostly cloudy. Right now it's -3 degrees and mostly cloudy. Mostly cloudy. Pero may snow. Bet ka nun. So yun lang. Lamig. Please muna ako mga kapips. Thank you for subscribing my channel. And padami tayo ng padami. And I will keep on updating you guys. Bye bye.